Sinasampal ka? Yes, boss. Tinatadyakan ka? Yes. Yung kami nakaranas na yung pawis mo ipunin mo sa baso. Hindi ka dapat maarte sa buhay. Sa hirap ng pinagdaanan ko sa ROTC, wala akong arte talaga kahit ano. Yung mentality mo sa ROTC, tinanggalan ka ng arte sa buhay. Yes. Ang mga opinyon at pananaw na ibinabahagi ng guest sa programang ito ay hindi kinakailangang sumasalamin sa host sa show o sa mga kumpanyang kinabibilangan ng mga ito. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng ating podcast ngayon. At napaka-espesyal ng episode natin ngayon kasi isa ito sa pinaka-successful na negosyante na nakilala ko. Subaybayan ninyo, manood kayo hanggang dulo at sigurado ko marami kayong aral na kapupulutan ngayong araw na to. So hindi ko na patatagalin, ang CEO ng Kenta Kogako, ang isa sa pinakamalupit gumawa ng mga food truck sa panahon natin ngayon, walang iba kundi si Boss Regan Janela. Ayan, welcome sa show, boss. Nagpapasalamat ako una sa Diyos, sa mga idea, sa success na natatanggap ko, sa family ko, sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Yes. At naniniwala na ma-achieve yung goal. So Sir Regan, matanong ko lang, no? Bilang isang successful na entrepreneur ngayon, kasi kitang-kita ko napakagaganda nung ginagawa mo. Mga food trucks, mga motorcycle na food delivery, mga ganyan, di ba? Mga food stall, food store. Ang gaganda yan, laki ng puhunan yan eh. Pero saan nag-umpisa si Regan Janela? Dati kasi, college days ko. College days. Oo, nag-aral ako sa St. Michael and then nag-offer sa akin ng scholarship ang St. Michael pero walang available na engineering course dun sa school na yun. Bakit engineering ang gusto mo nun? Siguro influence din nung uncle ko. Nakita ako sa kanya parang masarap maging engineer. Kumbaga merong nakadugtong dun sa pangalan mo. Ito yung gusto kong maging yung kagaya ng uncle ko. Yes. Parang gano'n. Yun yung unang nakita ko. At nahilig ko talaga yung math. Natutuwa ako sa numero. Obsessed ka sa numbers. Okay. So nandun yung gusto ko talaga maging engineer. Oo. Wala kaming pera, pan-tuition, pero pinilit ko na talagang hiningi ko sa magulang ko, gusto ko talagang maging engineer. Gumawa sila ng paraan, nakapasok ako sa Letran, pero hindi enough kasi ang mamahal ng mga gamit. Maraming ang engineering lalo na sa first year mo. Kailangan kong gumawa ng paraan. Ang ginawa ko, sumali ako sa ROTC. Nag-COCC ako. May sweldo ba yun? Ang mga benefit nun is may nakuha kaming 50% na scholarship. Dahil siyempre, military training yon. Maaga kaming gumising, madaling araw. Tumatakbo na kami sa buong field ng Letran Calamba. Ilang oras kaming tatakbo. Under pressure din. Nag-aaral ka at the same time, physically, kailangan mong maging malakas. Oo. Doon kami nakaranas na yung pawis mo ipunin mo sa baso. Pawis mo ipunin mo sa baso? Bakit? Yun yung yun yung endpoint eh. Kailangan mapuno mo to. Ganun pala yun? Maraming training kaming pinagdadaanan. Pinagtsatsagaan ko, pinaghirapan ng todo para matapos, para maging officer. Yes. Para lalong tumaas yung scholarship. After kong pagdaanan hanggang sa maging ROTC officer na nga ako, naging reserve officer na. So, yun. Matapos ko yung isang SEM, yung hirap at yung bago doon, tiniis ko para lang makuha. Pero nung second SEM, hindi talaga kinaya. Yes. So, nag-stop ako. Walang pera? Wala talaga. As in, wala. Dumating pa yung time na nung nasa first SEM pa ako, bago ako makapasok, kailangan magbenta pa ng magulang ko ng basahan para ito, pambaong ko. Marami siyang side hustles na ginagawa. Ibig sabihin, mahal na mahal ka talaga ng magulang mo. Oo, yung suporta. Gusto talaga nilang makatapos ka. Yes, actually, yan ang yan ang pangarap ng karamihan ng magulang na hindi natin po pwedeng alisin sa mga magulang na ang gusto nila yung anak nila may diploma. So bilang magulang, nakakatuwa lang din na isipin na kahit kulang, kahit kapos, pinipilit na ibigay sa'yo yung gusto mo. So, sobrang na-feel ko talaga na yung suporta sa akin nung magulang ko, kahit yung kapatid kong panganay, huminto din siya. Nag-tricycle siya that time para mapunan pa yung kulang kasi hindi naman kaya ng basahan, hindi kaya nung mga isda-isdang tinitinda nung mother ko. So, huminto din siya. Kumbaga sa akin, sayang yung effort nila kasi nung pagdating nung second SEM, kailangan talaga ng cash out. So, huminto ka ng pag-aaral. Anong ginawa mo? Yan, nagtrabaho. Mas mananahe. Hindi naman ako marunong talagang manahe. Nag-apply lang ako. Baong ka lang ng konting laging kaya. Diba? So, kahit hindi mo naman alam yung ginagawa mo, gusto mo
magtrabaho eh. Gusto mo ipakita na eager ako. Sige, willing ako matuto. Eh, man tinatahin nyo? T-shirt, blouse? Mga t-shirt, pantalon, sari-sari, depende sa order. Right. Doon sa company. Magkano sahod mo nun? 150, 200. 150 a day. Oo. So, 150 a day. Bakit pagiging mananahi ang in-applyan mo? Ang dami mo naman po pwedeng applyan ng mga trabaho. Kasi yun yung nakita kong unang hiring. At the same time, yung mama ko, marunong ding manahe. So, yun na ito, hiring. Ito na, pwede na to. Oo. No, wala kang arte sa buhay. Wala. Hindi ka dapat maarte sa buhay. Sa hirap ng pinagdaanan ko sa ROTC, wala akong arte talaga kahit ano. Yung mentality mo sa ROTC, tinanggalan ka ng arte sa buhay. Yes. Willing kang magtiyaga para magtagumpay sa buhay. Yes. Oo. Yun yung naging mentality mo, no? Yes, boss. Kasi sa ROTC, ikaw yung lowest mamal. Lowest mamal. Ano ibig sabihin Kumbaga, nun? ikaw yung pinakamababa dun eh. Sa grupo na yun, ikaw lagi ang pinakamababa. Wala kang magagawa kung tadya ka. Tadya ka kasi paing O, ka, sampaling ka. suntokin ka. Wala. Sinasampal ka? Yes, boss. Tinatadyakan ka? Yes. Oo. Paano mo kinaya yun? Titiisin mo pag alam mo kung yung gusto mo. 160 plus kami, 169 to be exact. Nakatapos kami 5 Sa ROTC? sa ROTC. So, ibig sabihin ikaw, approve ka na ibabalik ngayon ng gobyerno yung ROTC? Yes, nandun yung disiplina eh. So, ibig Ituturo sabihin, ng- yung mga next generation, dahil binalik na yung ROTC, nag-undergo sila, marami pa rin magkakaroon ng tamang mindset, tamang mentality, na ang makukuha nila, number 1, humble yourself. Secondly, is yung hard work. Kumbaga, mamahalin mo yung trabaho dahil sobrang hirap ng pinagdaanan Dahil mo. ang hirap ng pinagdaanan mo. So, Sa filter makakatulong ka. to sa next generation para mas lalong umasenso. Malaking tulong. Nalungkot ako noong time na yun, year 2000, na pinag-uusapan yung gibain yung ROTC. Which is nawala na nga eh. Nawala talaga. Oo. Kasi doon nga, sabi ko nga, sa ROTC kasi, ang lagi nilang sinasabi is, once a quitter, always a quitter. Sa buhay, ganun din. Yes. Ito na, job hiring, mananahe. Naging magaling ka na mananahe. Ay, yes. Hindi ako papayag, hindi ako magaling. Sa hirap ng pinagdaanan ko, kahit ano, kaya kong gawin. Wala akong papasukin na hindi ko kaya. Nabura na ng isip ko yung hindi ko kaya na salita eh. Ang galing nun ha. Kaya Wala ko. kang papasukin na hindi mo kakayanin. Yes, Dahil sa oo. sobrang dami ng hirap na pinagdaanan. Yes. Nakaka-relate ako dyan. Kasi maraming nagko-comment, especially sa social media, no? Ang lagi nilang reasoning sa buhay kaya hindi sila nagtatagumpay. Kasi sobrang dami na ng hirap na nararanasan nila. Yun pala, yung hirap pala na yun is pine-prepare ka para magkaroon ka ng karakteristik na maging matibay ka, magkaroon ka ng karakteristik na maitama mo yung mindset mo, magkaroon ka ng karakteristik na magtagumpay ka sa buhay kahit anong hirap. Kasi ilalaban mo yung buhay. Yan yung sobrang laking binigay sa akin Ng na ROTC. lesson. Hindi ko napapansin na yun na pala yung binibuild sa akin. Naniniwala ka na mas importante ang karakter kaysa resources. Yes. Ang galing. Kailangan mong mabuild muna yung karakter mo para pag naging leader ka, alam mo kung paano dalhin So sila. that your character will create many resources. Yes. And then you become resourceful and then you become successful. So mananahi ka ngayon, then right after that, nagkaroon ka ba ng ibang trabaho? Oh, so after nun, yung father ko naman natanggal na sa trabaho, naghanap siya ng ibang trabaho. Ngayon, sinama niya ako kasi kumuha siya ng kontrata. Eh mababa lang yung kontrata. So halos umabot ako ng 1 taon, walang sahod. Naging Oh, helper ka sa tatay Naging mo? helper ako ngayon sa painting. So kumukontrata yung tatay mo, isa ka sa mga laborer, Oo. tapos ikaw pa yung wala sahod. Dahil sa maliit yung kontrata, lagi ko lang hiningi, sana dumating yung time, makapag-aral uli ako. Pero tutulungan kita. Para dumating yung time, tulungan mo ako. Kailangan ko mag-aral eh. Kailangan ko i-prove na tatapusin ko tong Gusto mo inumpisan talaga ko. Hindi ako, mag-aral? oo. Hindi ko natapos eh. Nagtatrabaho ako, malungkot ako. Dahil alam ko may gusto pa ako eh. Gusto mo maging engineer? Gusto ko talaga maging engineer eh. After ng pagiging pintor, nakapag-aral ka ba ulit? Yes, nakapag-aral ako. Kumbaga, yung dinil mo sa daddy mo, sige wala ako sweldo, basta pag-aralin mo ako ha. So nag-aaral ka, nadire-diretso mo na to. Yan, nadire-diretso ko na. Struggle ulit yan, yung pag-aaral ko na yan. Kasi kontrata nga yun eh. So, kontrata sa painting, Yes. hindi laging meron. So, dumating yung time, kailangan ko na naman uling magtrabaho. Pero ayoko nang tumigil. Nagtrabaho ngayon ako sa Wendy's. Wendy's Oo, crew! service crew ako sa Wendy's. Ang shift ko noon, laging panggabi. Uwi ako na madaling araw, pasok uli ako na umagahan. Tulog 3-4 na oras lang. Dahil galing ka sa pagiging ROTC, military discipline, lahat to madali na. Ang hirap ng buhay, inihahanda ka para lahat ng mga kasunod na gagawin mo magiging madali. Yes, oo, parang connect the dots Ang eh. galing, Para ha? mabuo mo to eh. Kumbaga, ito yung level ng pinagdaanan mo. Ito yung Correct. hirap mo, Correct. kaya ka na ganito. Kaya madali na sa'yo yung iba. Oo. And then, syempre, nag-Wendy's ka, nakagraduate ka, nag-board exam ka. Ito na yung board exam. Kasi syempre, kahit papano may expectation sa akin. Kasi Yeah. 2 years akong quizzer nung school. Mm. Kasali ako sa National
national quiz bee team. Pag national quizzer ka, Yes. wala kang babayaran sa mga review. Kumbaga privilege na ng pagiging quizzer mo. At ina-expect na din naman ng mga review center Yes. na malaki yung chance na mag-top ka. Mga ilang buwan lang, kailangan ko uling huminto sa pagre-review. Bakit? Kasi yung kontrata ng father ko, inalis na sa kanya. So wala na naman Oo, pera. nagkaroon ng problema. Grabe, Oo, no? sa father Hindi ko. nauubos yung Hindi problema. nauubos. Akala mo lahat okay na, bigla Yes. may darating na naman Oo, problema. so no? akala ko makakaraos na ako kasi nakagraduate na ako. Oo, board exam na lang eh. Konti Oo. na lang. Sabi ko, ilang buwan na lang. Oo. So, problema. Mm. Iniiyak ko lang din, syempre. Tao lang ako, hindi ko naman kaya yung pressure. At nandun na ako sa malapit ko nang maabot eh. Oo. So, iniiyak ko, pero mga 2 months na lang sana board exam na. Huminto pa rin ako. Hindi ka nakapag-board. Hindi uli ako nakapag-board. Anong ginagawa mo? So, ito, dun sa company na nagsabi sa akin, kailangan may pumalit dun sa father mo. Kung hindi, wala na to sa inyo. Wala na yung kontrata na to. So, tell me, ano yung pakiramdam ng sobrang disappointed ka na hindi ka nakapag-board exam? Ito na, pangarap ko na to eh. Yes. Makukuha ko na yung pangarap ko eh. Sabay dahil lang sa pera, hindi nagkatotoo. Ano yung iniisip mo nun? Mahirap eh. Mahirap kasi talagang sa akin nung time na yun, talagang iiyak ko. May point sa buhay mo na wag mong tiisin lang eh. Kumbaga, ilabas mo na siguro. Ako, ganun ang ginawa ko eh. Kumbaga, okay lang na kalalaki mong tao, okay lang umiyak. Okay lang. Okay lang masaktan. Oo, okay lang masaktan, pero pagkatapos ng balik ka ulit sa gusto mo. Focus ka ulit. Kaya ako tinatanong minsan kasi sa buhay, marami sa mga nanonood ng video na to, na para bang hindi natatapos yung pagsubok nila. Napakaraming disappointment sa buhay kapag wala kang pera. Oh, marami. Oo. So naniniwala ka na importante ang pera. Importante, yes. Oo. Naniniwala ka na napakamahalaga ng pera sa bawat tao. Kasi yan ang naging roots ng disappointments ng maraming tao. Mm-hmm. Lagi silang kulang, laging kapos. So hindi totoo na blessed ka kapag ka mahirap ka. Naniniwala ka ba dun? Oo, hindi. Hindi totoo yun. Hindi. Ang blessed, dapat abundant ka. Oo. Dapat prosperous ang buhay mo. Yes, oo. Because, create tayo para ma-enjoy natin yung buhay. May experience natin mga challenges at may experience mo yung success sa buhay. Yes. Okay, nakapag-board ka ba? Oo. So, paano ka nakapag-board? Eto naman, yung may-ari ng company, nakitaan niya siguro ako. Kumbaga, lipas na ako. After 3 years na ako dun sa company as pintor, sinabihan niya ako, mag-board exam ka kaya? Sabi ko, ma'am, bakit? Sabi niya, subukan mo lang. Mukhang kaya mo kasi. Sabi ko, ma'am, wala na. 3 years na ako. 3 years na ako lipas nagpipintura. Wala na. Okay na Oo. ako. Feeling mo, yung ka na. Noong time na yon, feeling ko, kailangan ko ng galingan dito sa field na to. Sa pagpipintura. Sa pagpipintura. Tinanggap mo na sa sarili mo na pintor ka. Oo, sabi ko, pintor na ako, pero gagalingan ko pa rin. Na-recall mo pangalan niya? Oo, si Ma'am Juanita. So yun, sobrang thankful din talaga ako dun sa times na yun na binigay niya ako ng chance. So, nung sabi niya sa akin, subukan mo lang. Sabi niya, wala na mawawala. Pogi points pag nakapasa ka. Parang ganun. Oo. Di sinubukan ko. Oo. Sinuwerte. So, siguro. Pumasa? Yes, pasado ako ng first take ng Grabe, board exam. no? Oo. Kasi So, kung siguro, nakikinig at nanonood ngayon si Ma'am Juanita, ano masasabi mo sa kanya? papasalamat ako doon sa encouragement na binigay niya sa akin. Nakita ang ka ng potensyal, tinupad yung pangarap mo. Yes. Oo. Yung encouragement lang na ganun, grabe yun. Yes. Yung sinabi lang sa'yo na kaya mo. Yung paniniwala na lang ganun, ang hirap kunin nun eh. Yeah. Pero may naniwala at nagtiwala sa'yo. Yun, nakapasa ng board exam. And then, tuloy, nandun pa rin ako sa company nila. Tumulong ako para mapalago, matulungan yung company na Yes. ma-achieve. Pero syempre, dumating din yung time, siguro, medyo tumatanda na din yung yung owner, nababago yung sistema. Ginawa ko, habang nandun pa ako, nag-iisip na ako. Kasi engineer ka na eh. Yes, sabi ko pati, time will come. Civil ka? Mechanical. Mechanical engineer. Oo. So, yun, naghahanap na ako ng negosyo. Laking tulong din sa akin na gusto ko rin, isa sa mga gusto ko rin pasalamatan, yung kaklasiko nung college na si Eman Remando. Eman Remando. Oo, si Eman. Yun, kaibigan ko talaga siya, nakadikit ko. Yun yung nagyayaya sa akin mong Negosyo. negosyo. Actually, hindi man negosyo, networking. Seminar yan, module. So, okay. Oo. Punta ako ng module. Natuwa ako kasi may learning. Doon ako nang gigigil eh. Pag yung may natututunan ako eh. Kahit pagod ako, galing ako sa trabaho. 5 p.m., galing ako sa Valenzuela. Sa Valenzuela kasi yung planta. Punta ako Trinoma, mga 6 p.m. nandun na ako. Nakikinig na ako. Hanggang umaga na kami ron. Module, pinag-uusapan, pagyaman. Mga leverage, kung paano i-handle yung pera, paano ganito. Natuwa ako. Balik ako ng balik. Kasi natutuwa ako eh. Natututo ako. Module 1. So, module 2. Okay na. Hanggang module 4. Pero sa akin sa lahat ng nagne-networking, marami sa kanila talaga magagaling. No? At hindi man sila successful ngayon, dadating yung time magiging successful Ang sila. mga networker. Yes, oo. Bakit? Kasi yung mindset. The mindset. Yung, Kumbaga, hindi lang basta yung
sistema, yung produkto, yung mga kita-kitaan, pairing. Hindi yun. lang yon. Hindi Kumbaga, ang lang. pinakamalaki mong makukuha sa networking is yung attitude. Yes, attitude. Yung mindset ng pagiging successful. Nasa networking Nasa yun. networking. So, diba? ngayon, nag-networking ka. Anong tinitinda mo nun? Iba-iba eh. Oo, benta ka So, ng mga supplement. Mga supplement Oo. naman. Kita ka doon. Doon, hindi masyado. Pero pinakamalaking kinita mo doon is yung learning. Learning. Paano ka nakabuo ng sarili mong negosyo? Nag-start nga ako habang nagtatrabaho ako as contractor, sa painting contractor. Nakapasok nga ako sa networking na to, medyo na-open yung isip ko na kailangan ko mag-umpisa pa lang ng negosyo. Yes. Pero yung negosyo, nakaya ko lang. Nag-ipon hanggang sa makakuha ako nung Pinoy Pau. Food cart. Mga food cart. Oo, food cart. Oo. Okay, so nagtayo ako ng food cart hanggang sa kalaunan, lumubog din. Nawala din. Kasi maraming gumaya eh. Maraming gagaya. Kasi, Oo, malakas. nakita nilang malakas. Tapos sa susunod na araw, ang dami nang nagtayo, kapareho nung sayo. Kaya kung magninegosyo ka, make sure na, una, unique yung business mo. Correct. Pangalawa, kailangan yung negosyo mo ay may value. Galing. Kung ang worth ng negosyo mo, 10,000. Madaling gayahin. Madaling gayahin. Maraming may 10,000. Kaya nilang buuhin yun eh. Marami dyan, sa mga mag-uumpisang negosyo, ang iisipin kagad nila, ano kaya po pwede ko ilabas na mura para maraming customer? Ay, Mindset ng mga bagong entrepreneur yan, yung mga mag-uumpisa. Masasayangan kayo. Focus on the quality and the brand. Yes. Di baling ibenta mo ng mas mahal, pero you make sure na ito, quality to, unique to. Unique to. Mahirap gayahin to. Mahirap. Doon sa cart, maraming nakuha akong idea. Lumubog, nalugi, pero yung lesson. Ibig sabihin, kahit nalulugi ka pala, hindi ka na-disappoint na dahil sa sobrang dami mong pinagdaanan na disappointments. Wala yung na. pagkalugi, manhid ka na ron. Wala, hindi sa akin yun. So, dapat pala kung gusto mong umasenso, dapat manhid ka ng malugi. Yes. Isa rin yun. So, kailangan tanggapin mo yung mga failures eh. Make sure na may natututunan. Ngayon, matuto kang magtanong. Matuto kang humingi ng tulong sa iba. Yes. Diba? So, ibig sabihin, kailangan mo yung ibang tao para mabigyan ka ng mas tamang sagot para hindi mo nadaanan Hindi yung mo na- pagkakamaling dinaanan nila. Oo. Galing. Yung iba kasi mali eh. Negosyante sila. Gusto nila magnegosyo, gusto nila maging successful. Nagtatanong sila sa standby. Wag. You have to ask the right person Yes. for you to become successful. Yes. And the right person is those people na successful na doon sa ginagawa Sa nila. field mo. So, hindi ka nahihiyang magtanong. Ay, hindi, huwag kang mahihiyang magtanong. Next, nagtayo naman ako computer shop. Ang problema naman ng computer shop, nasisira yung mga keyboard, ginagawang ano ng mga bata. Oo. To make the long story short, nagsara din yun. Lugi na naman. Nalugi na Disappointment na naman Oo. ulit yan. Pero okay lang sa'yo. naman. Okay lang. Kung gusto mo magtagumpay, whenever you are failing, dapat may assessment. Oo. Ayun. Alam mo kung ano yung mali doon. Saan ka nagkamali? Oo, Ano yung mali? oo. Tama. Okay. So hanggang sa sabi ko, ano talaga, mahirap na. Kasi dumating yung time na nagkakainan na ng price eh. So yun na yun. Kaya sabi ko, teka, may mali akong nagawa. After nun, nagbukas ulit ako ng ibang negosyo naman ulit. Ano na naman to? Kakatinginin ko na naman. Milk tea. Kaunti pa eh. Something unique. Yes. Tinatanong ko ngayon yung mga crew nila, ano yung mga tinatapon nyo? Pearl lang, sir. Ay ko, bakit? Ba't pearl lang? Tumitigas. Kasi, tumitigas yung pearl. Kinumpute ko, ay, mura lang pala yung pearl. Okay lang, kumbaga. Paano itong mga syrup? Hindi. Ano yung lifespan? 2 years. 2 years. Ha? Ganun? Sabi ko, okay. Ginawa ko, kinopya ko ngayon. Nagtayo ngayon ako. Okay lang mangopya. Oo. Basta't pag kumopya ka, Gagalingan. gandahan mo. Oo, galingan diba? mo. Oo. Galingan mo. So, yun, nakapag-start ako ng Milk tea shop. Milk tea shop. Oo. Doon gumanda yung Income. yung income. Habang malakas pa tong milk tea, kaya mo talagang magpatayo ng Bahay. ng bahay. Sa madalit sabi, gumanda kita, nakaipong ka. Nakaipon. Ito milk tea nag-succeed, pero paano siya nagsara pala? Netong pandemic, Tinamaan ka ngayon ng pandemic. tinamaan ako ng pandemic. Ang good thing doon sa ginawa ko, meron akong plan B. Yun si Kenta. Ano yung pangalan ng milk tea shop mo? Sidiento. Sidiento. Oo. Saan nakalugar to? Sa Laguna. Ibig sabihin, kahit papaano doon nakaipong ka, nakatayo ka Doon. ng bahay. Yes, oo. Naka-savings ka. Sakyan, Dahil sa milk nakakuha tea ng shop na yun. So, tapos unti-unti, itong milk tea shop na to, nagbuo siya ng panibagong business, which is si Kenta naman yun. Si Kenta Kogaku, ito na yung business mo ngayon. Oo, Sige, ito kwento yun. mo sa akin. Oo. Ano yung Kenta Kogaku? Si Kenta Kogaku ay nag-start ng painting, washover, Ng sasakyan. car enhancement. Oo. Ngayon, nakita ko na hindi na ganun kaganda yung income sa painting. O, divert ulit ako, nag-ship ulit ako kasi malakas yung milk tea. So, ginawa ko, nagtayo na ako ng bodybuilder nung paglalagay ng kaha ng sasakyan. Gumawa ako nung mga pang L300, pang H100 na body. Pero napansin ko, saturated na rin. Kasi maraming ang malalaking company na gumagawa nun. Yes. Sabi ko, kailangan ko ulit mag-isip ng something na mauuna ulit ako. So, ang ginawa ko, gumawa ako netong mga mobile.
Marami Okay. pang hindi naniniwala dyan nung una. Hindi naman yan para dyan. Bakit mo lalagyan yan? At saka hindi pa naman uso yan. Wala pa nga yan dito. Hanggang sa dumating yung time, eto na, pandemic, nagsasarahan na yung mga Establishment. negosyo. Isa ako sa nakakaramdam. Sabi ko, lalakas na to. Ito na yung time ni Kenta. Mm. Unti-unti, lumakas siya ng lumakas hanggang sa dumami ng dumami yung mga clients namin. Dahil sa needs. Oo. Dahil Kailangan yung mga establishment, nagsasarahan, nagkaroon ka ngayon ng mobile concept Oo. na kung saan, hindi mo kailangan isara dahil pwede mong ilipat-lipat Pwede mong ng, ilipat, ng location. Yes, flexible yung location mo. Pero, kaya mo to na timingan, nag-risk ka. Oo. Na kahit alam mo na wala pa namang mangyayari, nag-risk ka na, hindi, balang araw, puputok to. Yan ang nakita mo nun. Okay. Ano ngayon si Kenta Kogako? So, ngayon, hanggang sa nagtuloy-tuloy, nakuha namin din yung project ng Lazada. Anong ginawa nyo sa Lazada? Yung pan-deliver ng Lazada noong time na pandemic, kami din nag-body halos lahat ng mga yun. Sa Shopee kami din gumawa. Sino pa yung mga malalaki niyong client? Si Kawasaki, si Kawasaki. Tri Motors, Oo. si Serbico, Motor Central, yan, malalaking company rin yan. Paano ka nakapasok sa kanila? New company ka. Kasi kumpleto naman yung documents ko, so in-accredit nila ako. Hiningan nila ako ng mga documentations. So, nung accredited Paano mo na ako, nahanap yung nakapasok. mga customer na yun? Nung una, talagang nag-iisa-isa ako. Naghahanap ako sa mga talyer-talyer ng gawa. Hanggang sa yung kapatid ko nagsabi na, merong gawa doon ah. Sabi niya, gusto mo bang kunin? Sabi ko, anong gawa? Lazada daw yun eh. Hanggang sa nakita nila, parang pang-walo kami sa gumawa. Pero nakita nila yung quality. Napunta sa amin Ibig lahat. sabihin, dapat quality Yes, oo. ang trabaho. Hindi dapat putyo-putyo. Quality is the best business plan. Quality Oo. is the best business plan. Yes. Ang galing nun. oo. So, pag yung ginagawa mo ay may quality, Hanapin ka ng customer. makikita nila yun. Oo. Mahihiwalay ka nila sa iba. Makikita nila yung difference nung gawa mo. Habayanas sa amin din. Habayanas. Oo. So hanggang sa marami nang nagwo-walk-in, dumami na yung mga clients namin na naka-appreciate na nung nakita nila yung advantage. Kasi nandito sila sa isang area na to, nafe-feel nila pag malakas, iwan nila. Pag hindi, lipat nila. So sila ang may control. Nasusunod sa location. Oo, nasusunod. Oo. Nagamit pa nila as marketing Yung sasakyan. yung sasakyan. Kasi habang Galing. umiikot sila, nakikita sila. Eh. Right. So, yun yung naging advantage. So, ibig sabihin, the time of pandemic, pumutok kayo, naging sobrang successful ng negosyo. Kamusta si Kenta Kogako ngayon? So yan, sa lahat na naghahanap ng opportunity guys, no? So you keep on messaging us with regard saan ba maganda mag-invest. Ito, open to ngayon ha. Ang Kenta Kogako will open several branches. So magi-establish sila ng showroom sa mga areas. And then, ang kailangan nyo na lang gawin is become part, no? So doon sa co-ownership program at isa kayo sa magiging may-ari ng booming na opportunity na to, no? So this 2023, dahil pa nasa panibagong taon na tayo, guys, ngayong taon ang pinaka magiging in demand yung mga business on wheels. Kasi unti-unti nang nag-open up ang economy natin. So yung business on wheels will be one of the trending business by 2023. So kung gusto nyong magkaroon ng magandang part or kumita dyan sa trending na business na yan this 2023, mag-inquire kayo saan, boss? Pwede kayo mag-inquire sa Facebook account namin. Yes. Oo, so we have our Facebook account doon. Entertain namin lahat ng mga inquiries and Right. lahat ng mga ano. So, yun yung yung way para makontak kami. Yes. And sa Kenta Kogako, lahat posible, guys. Kino-customize nila, inaayos nila based doon sa mga pangangailangan ninyo sa negosyo ninyong may gulong. Alright? So, every piece is a masterpiece. Yan. So, yun, ma-assure natin na lahat ng mga food trucks, food trailers, at lahat ng mga ginagamit nilang mga materials are quality. Very thankful na talagang palakas ng palakas. Nakapag-provide na kami ng mga machines na dati pinapagawa namin sa labas. Nagpapa-job out kami kasi wala kaming mga makina. Nag-aantay kami ng matagal na turnover sa amin ng mga pinapa-bend namin at kina-cut and shear. So ngayon may sarili na kaming mga machines. No, Gano'n mga nakalaki ang planta ni Kenta Kogako? 3 na yung planta dahil hindi na kayang i-accommodate yung volume. Tapos ngayon, yung ina-expect namin na panibagong client na Malaking company. malaking company, kailangan na talaga namin lalo mag-expand. So, we're planning to put up a new plant somewhere in Batangas. We're expecting around 5,000 to 1 hectare na location. Balikan ko yung istorya mo. Nagamit mo ba dito yung pagiging mechanical engineer mo? Oh yes, puro drawing. Drawing, computation, syempre, pagkaharap ka nung
client mo, kailangan mong ma-prove na mas marunong ka at alam mo yung sinasabi mo eh. Okay. Nagamit mo ba dito yung experience mo sa ROTC? Nagamit ko yung kumbaga na hindi ka tumitigil, yung tibay at hindi ka nagko-quit. Kasi marami rin akong struggle dito eh. Right. Hindi naman puro magandang kwento yung nangyari. Right. Maraming nangyaring pangit. Pero hindi ka hihinto. Pag gusto mo yung ginagawa mo, hindi ka hihinto. Nagamit mo ba dito lahat ng disappointment mo sa buhay mo? Yes, pinagdugtong-dugtong ko dito. Kaya ako nasasabing parang connect the dots to eh. Kung ano yung mga pinagdaanan mo, ito yung magiging kwento ng success mo. Yung puzzle ng buhay mo, nabuo lang nito. Oo. Binubuo mo lang unti-unti. Right. Dahil sa tamang magiging decision mo. At hindi ka mabubuo kung hindi mo pinagdaanan lahat. Yes, oo. What is the best success principle of Regan? Ang success principle ko, yun, para maging successful ka, tumulong ka sa iba din. Humatak ka pa ng iba na para maging So successful. every time na may disappointments, may challenges, may mga rejections, ikaw, itinaguyod mo yung sa'yo with the purpose na ayokong daanin nung mga tao ko, nung mga kasama ko, yung pinagdaanan ko sa buhay. Yes. Kasi sobrang sakit. Oo, Kasi sobrang at hirap. So yun yung naipasa mo na attitude doon sa mga tao mo. Yes, oo. Okay. So ngayon, ano ang maitutulong mo doon sa mga negosyanteng nanonood ngayon na para makapag-avail sila ng mga food truck mo? So, yun, pwede kayong Inquire. mag-message sa Facebook account namin, mag-inquire para malaman nyo din yung mga Food truck. mga services. May motorcycle na ka ba? Yes, meron May kami. bike? We call it food trike. 3 wheels motorcycle. Oo, mga tri-wheels. Tri-wheels, Oo, oo. mga food trailers. Food trailers. Mga trucks. Uy, ang daming may kailangan yan. Ang ganda. Oo, sa tagline namin, mobility is the new strategy. Mobility is the new strategy. Yes. Galing. So, sa lahat ng mga gustong mag-inquire sa Kenta Kogaku, kindly check yung website nila or yung Facebook page nila na nandito sa inyong screen. And also, do not forget to like and subscribe doon sa YouTube channel nila. Nandiyan na rin yung link. At meron din silang Facebook page. So, lahat ilalagay namin dyan. Ilalagay namin sa description para ma-reach out nyo sila. Grabe, sobrang gandang business ngayon neto, guys. Patok na patok ito yung mga mobile business. At ang supplier pala niyan lahat is si Kenta Kogaku. So, bago tayo matapos, Boss Regan, sige, sabihin mo na yung mga gusto mong batiin, pasalamatan, lahat. And of course, your message to all of our viewers. Ay, yung gusto kong mga pasalamatan is yung una, yung mother ko, mga kapatid ko, sa asawa ko na laging nakasuporta, Yes. sa lahat ng mga ginagawa ko, lagi siyang nasa likod ko para i-push lang ako. Yes. Kailangan natin sa buhay kasi yung mga taong positive sa paligid natin. Nagtitiwala sa atin. Yes. At ayaw nating ma-disappoint sila, kaya tayo lalong kumakayod. Kaya lalo nating ginagalingan. Yes. Kasi alam natin, nagtitiwala sila sa atin. Huwag nating sayangin yung tiwala. Huwag nating sayangin ang tiwala. Yes, so Alright, so mga boss, ayan, sobrang ganda ng episode natin ngayon. And do not forget to click that notification bell and also subscribe to all of our channel on our Facebook, TikTok, and YouTube account. So, again guys, wag na wag kayong magkukwit. Dire-diretso lang, disappointment, discouragements, rejections, lahat ng mga klaseng failure na yan, inihahanda ka dun sa success na gusto mong makuha sa buhay mo. So, see you on our next episode, mga boss. Maraming salamat and God bless you all. Thank you!